question and answer in 1 Corinthians chapter 13. So mayroon tayong mga ilang questions lang po, yung mga reality, baga Muslim na encounter natin, at marami pa, siguro marami pa kayong mga na-encounter na mga questions, pero ito po yung mga ilan lamang po sa mga pag-uusapan natin na mga questions at related dito po sa ating pag-aaral sa chapter 13 ng 1 Corinthians. Ito po yung unang tanong. May kaklase kang laging nangasar sa iyo. Ano ang dapat mong gawin ayon sa pag-ibig? Ang sagot, magpakita ng pagtitiis at kabaitan. Dito po sa 1 Corinthians 13:4, charity suffereth long and is kind. Ito po yung mga common na encounter na mga katanungan, lalo na sa mga kabataan regarding sa pag-aaral. And then number 2, na tanong, nakuha ng kaibigan mo ang parangal na gusto mo at ano ang dapat mong iwasan? Ayon sa verse 4, since charity envieth not, so dapat ay iwasan ang mainggit. Iwasan ang mainggit. Number 3, gusto mong ipagmalaki ang iyong mga nagawa sa simbahan. Tama ba ito? So mayroong pagmamalaki? Hindi. Ang pag-ibig ay hindi nagmapuri. In verse 4, charity vaunteth not itself. How about question number 4? Pakiramdam mo ay mas banal ka kaysa iba. Ano ang sinasabi ng talata? Ang sagot, ang pag-ibig ay hindi palalo. Verse 4 is not puff up. Ayan po, yung issue na ganon, na kumpara mo sa sarili mo ay banal sa iba. So, hindi po pwede. Ang pag-ibig ay hindi palalo, is not puff up. Verse 4. Number 5, nagsasalita ka ng bastos sa iyong kapatid kapag galit ka. Ano ang dapat tandaan? Ang sagot, ang pag-ibig ay may maayos na asal. In verse 5, does not behave itself unseemly. 6, gusto mong laging ikaw ang masunod sa pamilya. Ano ang itinuturo ng pag-ibig? Ang sagot, hindi inuuna ng pag-ibig ang sarili. Verse 5, seeketh not her own. 7, madali kang magalit kapag hindi nasusunod ang gusto mo. Sagot, ang pag-ibig ay hindi madaling magalit. Verse 5 is not easily provoked. 8, patuloy mong inaalala ang pagkakamali ng isang tao laban sa iyo. Ang sagot, hindi nag-iisip ng masama ang pag-ibig. Verse 5, thinketh no evil. 9, natuwa ka nang mapahiya ang taong ayaw mo. Ang sagot, mali iyon. Hindi natutuwa ang pag-ibig sa kasamaan. Verse 6, rejoiceth not in iniquity. 10, may nagsimulang sumunod sa Diyos matapos magsisi. Sagot, dapat kang magalak sa katotohanan. Verse 6, rejoiceth in the truth. So yung pagsisisi dyan, ito yung sa original word ay metanoia or change of mind. So, dapat magalak kung siya ay nagkaroon ng pagbabago. O, siya ay nagbago.
Number 11, nahihirapan kang unawain ang ugali ng iyong magulang. O, sa mga may magulang o sa mga kabataan, pero itong sagot, magtiis at magmahal pa rin. In verse 7, beareth all things. Number 12, humingi ng tawad ang iyong kaibigan. Ang sagot, ay bigyan siya ng pagkakataon at magtiwala. Verse 7, believeth all things. 13, nawawalan ka na ng pag-asa sa isang taong nagbabago. Ang sagot, ang pag-ibig ay may pag-asa pa rin. Verse 7, hopeth all things. 14, dumaraan ka sa mabigat na pagsubok. Sagot, magpatuloy at magtiis. In verse 7, endureth all things. 15, mahusay kang magsalita ngunit wala kang malasakit sa iba. Ang sagot, walang kabuluhan iyon kung walang pag-ibig. So kahit gaanong kahusay ang pananalita at walang malasakit, walang kabuluhan dahil walang pag-ibig. Verse 1. 16, marami kang alam sa Biblia, ngunit mapanghusga ka. O, maraming alam, kaso lang mapanghusga. Ang sagot, wala kang kabuluhan kung walang pag-ibig. Ayon sa verse 2. And then, 17, nagbibigay ka sa mahirap para mapansin ng tao. Ang sagot, walang pakinabang kung walang pag-ibig. Ano yung sabi sa verse 3? Ipamigay ko man ang lahat kung ari-arian at iaalay ko man ang aking katawan upang sunugin kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. 18, naiinis ka sa tagumpay ng iba. Ang sagot, huwag mainggit. Sa verse 4, ang pag-ibig ay magtiyaga at magandang loob, hindi na naghili na nagmamapuri o nagmamataas. 19, pinapahiya mo ang iba para ikaw ang magmukhang magaling. Ang sagot, hindi ito ugali ng pag-ibig. Dito sa verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Ayan. 20, ayaw mong magpatawad. Ang sagot, ang pag-ibig ay hindi nagtatala ng kasalanan. Diba? Sa verse 5, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o nagtatanim sa kapwa. 21, nakarinig ka ng tsismis tungkol sa kapatid sa iglesia. Sagot, huwag magalak sa kamalian. Anong sabi sa verse 6? Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 22, gusto mong gumanti sa taong nakakasakit sa iyo. Sagot, huwag mag-isip ng masama. Diba? Sa verse 5. 23, may bagong mananampalataya na mabagal matuto. Yan sagot, magtiis at maging mabait. Ayon sa verse 4. 24, hindi mo gusto ang ugali ng isang kapatid sa simbahan. Sagot, magpakita pa rin ng pag-ibig. Ayon sa verse 7. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas.
25. Nais mong ikaw lamang ang kilalanin sa gawain ng Diyos? Sagot, huwag magmapuri. In verse 4. 26. Palagi mong ipinagmamalaki ang iyong talento. Sagot, hindi ito ugali ng pag-ibig sa verse 4. 27. Mabilis kang sumuko sa relasyon. Sagot, ang pag-ibig ay nagtitiis. In verse 7. Ang pag-ibig ay magpabata o mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at pagtatyaga. 28. Pinagtatawanan mo ang pagkakamali ng iba. Sagot, hindi ito pag-ibig. Ayon sa verse 6. 29. Naglilingkod ka sa simbahan ngunit may galit sa puso. Ang sagot, walang kabuluhan ang paglilingkod na walang pag-ibig. Sa verses 1 to 3. Verse 1, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pumpiyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pa't mapalilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at iaalay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. 30. Iniisip mong mas mahusay ka kaysa iba. Ang sagot, huwag maging palalo. Verse 4. 31. May humingi ng tulong ngunit ayaw mong maabala. Sagot, huwag unahin ang sarili. Verse 5. 32. Nainis ka agad sa simpleng pagkakamali ng iba. Ang sagot, huwag madaling mapukaw sa galit. Ayon sa verse 5. 33. Gusto mong makita ang pagbagsak ng kaaway mo. Sagot, hindi natutuwa ang pag-ibig sa kasamaan. Verse number 6. Verse 6, hindi nito ikinatuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. 34. Nakikita mong nagsisikap magbago ang isang tao. Sagot, magkaroon ng pag-asa para sa kanya. Verse 7. 35. Nahihirapan kang intindihin ang plano ng Diyos. Ang sagot, hindi pa kumpleto ang ating kaalaman. Verse 12. Sa verse 12, sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin, ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon, ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. 36. Nagiging mayabang ka dahil sa iyong kaalaman. Sagot, tandaang bahagi lamang ang alam natin. Sa verse 9, ito pong sabi sa verse 9, hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. 37. Kumakapit ka pa rin sa mga ugaling pambata. Sagot, dapat itong iwanan habang lumalago. Verse 11. 38. May hindi ka
maunawaan tungkol sa Diyos? So ang sagot, darating ang panahon na magiging malinaw ang lahat. Verse 12. 39. Alin ang mas mahalaga kaysa mga kaloob? Sa verse 13, ang pag-ibig. 40. Ano ang pinaka-dakilang katangian ng Kristiyano? Verse 13, ang pag-ibig. Sagot, pag-ibig. 41. Nagagalit ka dahil hindi ka nabigyan ng pagkilala. Ang sagot, ang pag-ibig ay hindi naghahanap ng sariling kapakinabangan. Verse 5. 42. Ayaw mong patawarin ang taong nagsisi na. Sagot, magpakita ng pagtitiis at pag-ibig. Verse 4. 43. Nakikita mong umaangat ang iba sayo. Sagot, huwag mainggit. Verse 4. 44. Nais mong purihin ka sa bawat mabuting gawa. Sagot, huwag magmapuri. Verse 4. 45. Sinisiraan mo ang iba upang gumanda ang iyong imahe. Ang sagot, magalak sa katotohanan. Verse 6. 46. May kapatid na paulit-ulit na nagkakamali. Ang sagot, magtiis at umasa sa kanyang pagbabago. Verse 7. 47. Pakiramdam mo ay wala ng pag-asang maibalik ang relasyon. Sagot, ang pag-ibig ay umaasa. Verse 7. 48. Marami kang talento ngunit kulang ka sa malasakit. Ang sagot, ang talento ay walang kabuluhan kung walang pag-ibig. Verses 1 and 2. 49. Ano ang hindi kailanman nabibigo? Ang sagot, ang pag-ibig ayon sa verse 8. 50. Ano ang pinakadakila sa pananampalataya? Pag-asa at pag-ibig. Ang sagot, ang pag-ibig. But the greatest of this is charity in verse 13. So sana itong mga ilang questions na ating pinag-uusapan ay mayroon kayong mga napulot na mga kaalaman in addition doon sa mga natutunan nyo. Ito po ay mga practical lamang, base lang din sa mga verses na ating pinag-uusapan. Okay, so hanggang dito na lang ang ating presentation sa 1 Corinthians chapter 13.